Hello, magandang gabi. Wednesday, October 18, daily episode 1927, 1928, and 1929. Kuha ho tayo. Na-delay man tayo ngayon, pero sige lang. Ito yung message nyo ngayong Miyerkules. Oops! Kuha ulit tayo dito. Ooh! Ayun, B, community. Pangalawa, patience. Uy, lumabas siya ulit. And pangatlo, Coyote, revealer of truth. Hala, Diyos ko. Alam ko na. Punto. Ito ang mga CCTV sa komunidad. Maging pasensyoso dahil lalabas din ang katotohanan. O, di ba? Kasi sa komunidad maraming chismosa, chismoso. Maraming pakialamera, pakialamero. So maging pasensyoso ka, pahabain mo pa pasensya mo at darating talaga ang pagkakataon at panahon na lalabas ang katotohanan. Kung ihahambing mo ito sa isang relasyon, no? Kahit nagtagumpay ka man na agawin siya sa iba, darating ang katotohanan or maging pasensyoso ka lang at darating ang pagkakataong makakarama din siya. Lalong-lalo na kung ito ay isang relasyon na biglaan ka lang nagpabuntis para ikaw yung makasal. Gumawa ka lang ng mga drama sa buhay para ikaw yung kaawaan, ikaw mapapasayo yung kasi kalimitan, yung hindi nakikita ng ibang tao is yung katotohanan na gumagawa ka ng eksena, gumagawa ka ng drama para lumabas na ikaw yung kaawa-awa. Kasi yung taong ganyan, no? Alam nyo, yan pa yung taong may kasalanan. Kasi wala kang kung tutuusin. Kasi kung hindi ka takot na mawala siya sa'yo, hindi ka magpapa-under na parang wala kang boses. Kasi sa isang relasyon merong ganun. Na hahayaan mo siya na huwag kang irespeto, hahayaan mo siya na tratuhin ka ng ganyan. Kasi mahal na mahal mo siya, ayaw mo siyang mawala sa'yo. Pero ang hindi mo na-realize is hindi lang siya ang nawawala sa'yo, kundi pati na rin yung sarili mo. Kaya sa mata ng ibang tao, minsan binibigyan ka ng payo. Kung ganyan lang din ang takbo ng buhay mo, mas mabuti pang hiwalayan mo na. Yan yung punot dulo ng salita or ng phrase na ganyan. Kasi hindi lalabas ng isang usapin or isang phrase na ganyan kung hindi din nila alam na paulit-ulit yan na nangyayari sa buhay mo. Ikaw din, no? Kahit ikaw yung padre de pamilya sa buhay mo, sa pamilya mo. Tapos yung asawa mo mabisyo, yung asawa mo, yung wife mo tamad, yung wife mo walang ginagawa, may ginawa man siya, pero kapag andyan ka, pag wala ka, wala siyang ginagawa. Alam mo yung taong ganon, no, na nagbabait-baitan, nagdudunong-dunungan kapag andyan yung tao or andyan yung ikaw. Pag wala ka, yung nakikita ng komunidad ay ibang pagkatao niya. So, di ba magkakaroon ka ng duda, mag-iisip ka, at minsan mag-iimbestiga ka kung yung sinasabi ba ng komunidad, ng pamilya mo, totoo ba? Kasi minsan, yung mga in-laws, nakikita nila kung sino yung in-law nila, tsaka yung mga ganyan. So, dapat, no, wag mong isawalang bahala dahil hayaan mo muna na i-enjoy yung sitwasyon and then mag-observe ka and then hanggang sa dumating yung dumating yung pagkakataon na ikaw talaga yung makadiscover na ganito pala ang katotohanan. Ito pala yung sitwasyon. So, kasi kapag sinabi ng ibang tao or sinabi ng magulang mo na yung asawa mo may ganito, may ganyan, may pagkakamaling nagawa, tapos ayaw mong maniwala, syempre, hindi man alam ng ibang tao, di man alam ng magulang mo, pero deep inside, nagkakaroon ka ng palaisipan. Paano kung totoo? Paano kung ako mismo ang makahuli? Paano kung ganito? Paano kung ganyan? Diba? Pero kalimitan kasi, kapag sa babae, no, kapag yung wife na discover niya, yung husband niya is nagkaroon ng iba,
Yung tumatakbo agad sa isipan ng wife is paano sila ng mga anak niya kapag nagkaroon ng iba yung husband. Mali po yun. Do ganito sa mga sa mga wife, kahit sa mga husband, no. Kung magkaroon man ng problema na ganyan, halimbawa madidiscover ninyo, no, na may iba sila, wag yung isipin nyo, wag agad yung drama sa sarili nyo, nakawawa yung mga anak pag nawalan ng ina, kawawa yung mga anak pag nawalan ng ama, wag ganun. Kasi, yung takbo ng isip mo is kawawas yung mga anak. No. Kasi the kids have their own time to grow pa. So, the kids have their own option to adjust. Ikaw, yung naaawa ka sa sarili mo, no? Natatakot ka na hawakan yung isang malaking responsibilidad kung sakali na mawala siya. Ganun. Pero yung totoo, no? Dapat inihanda mo sa sarili mo. Kasi yung buhay ng tao, depende yun kung paano ka nagsimula. So, kung nagsimula ka na bigla ka lang nabuntis, tapos pinagkasundo kayong ikasal para makaiwas sa kahihiyan, ayun na yun. No? Ibig sabihin is, hanggang dun lang. Yun lang talaga yung ugnayan nyo. So, kung dumating man siya sa punto na ma-inlove siya sa ibang tao, huwag mo siyang sisihin. Kasi, yung umpisa ninyo is nabuntis ka at naobliga siya na pakasalan ka. Yung iba naman, naging childhood lover, 'di ba? Tapos, nung kalaunan, na naging mature na kayo, masyadong ambisyosa na gusto biglang yumaman. So, kaya ipinagpalit yung totoong pag-ibig sa kayamanan or sa iba, 'di ba? May mga depende kasi 'yun. So, ito yung pakatandaan ninyo na lahat na nangyayari sa buhay ninyo is depende 'yun kung paano nga kayo nagsimula at yan yung karma ninyo. So, ibig sabihin, kung paulit-ulit nyong ginawa yan, edi ilang cycle din ng bad karma ang mangyayari sa inyo. Ngayon, isa pa maganda, no? Halimbawa, ikaw na wife, nabuntis ka, pinakasalan ka nung husband mo dahil pinilit ng magulang mo yung husband mo na panagutan yung pagkabuntis mo, no? O di pinanagutan, nandun na tayo doon na sa pinakasalan ka na dahil nabuntis ka na, di ba? So yung nangyayari sa ganung punto is wag mong sisihin yung husband mo kapag dumating siya sa punto na nawawalan siya sa'yo ng gana. Kasi from the very beginning, from the very first place, hindi ikaw yung taong gusto niya talagang pakasalan. Kung di, gusto ka lang niyang tikman at nadisgrasya. May ganun yon. So, kung dumating ka man sa punto na na-inlove yung husband mo or yung wife mo sa iba, sisihin nyo yung taong namilit na ikasal kayo. Kasi kasi kung noon pa lang, tinanggap mo na yung katotohanan na nadisgrasya ikaw at talagang mapupunta ka sa kahihiyan kasi nadisgrasya eh. Huwag mo nang dagdagan na isa pang problema na pipilitin mo yung taong nakadisgrasya sa'yo na panagutan. So kung ikaw naman ay isang kasal na tao at dumating sa punto na iniwanan ka, huwag kang matakot. Panagutan mo yung mga naiiwang responsibilidad. Huwag ka lang magdrama, huwag kang umiyak. No? Move on. Buhayin mo yung mga anak mo. Ang diferensya doon, kung ikaw yung tipo ng asawa na hindi sanay magbanat ng buto. Kung ikaw yung tipo ng asawa na yung gusto mo lang is chismis dito, chismis doon, outing dito, outing doon, bakasyon dito, bakasyon doon, may mga ganun. So, ibig sabihin nun, kaya ka nang gagalaiti, kaya ka na iinis dahil ang dating buhay na marangya biglang nawala dahil sa kapabayaan mo, sa kakulangan mo. Hindi kakulangan ng taong umalis kasi kaya nga umalis dahil may nadiscover siyang ugali na ayaw niya.